Hi, ganito po ako magpochero. So, nilalagay ko, hindi ko yun ginagisa ang pochero ko. Nilalagay ko yung karne, then lahat ng mga spices, like, ano bang spices ko nilagay? Sibuyas na, bilog, sibuyas dahon. Then, lagyan ko ng kamatis at atsal. Hahayaan ko yun siya na, gigisa siya sa kanyang sariling taba na konti lang. Then, lalagyan ko ng tubig. Then, isa sa pinaka-importanteng sangkap ng pochero ay yung saging. So, ito na lang yung natira sa saging ko dahil nabulok na yung iba. Kala ko, katulad yung dati na binili namin sa Asian Mart na matagal ang pagbulok niya. Madali lang siyang nabulok. Nagtaka ako, maraming mga langaw-langaw na maliliit. Then, nag-slice na ako ng patatas at saka ng carrots. Carrots natin ay ganyan po pag-slice. Ano bang pagkaano dito? Pag-describe. Parang pa-square. Parang ganyan. Ganyan siya. And same din ito. Hindi ko na siya ibabad sa tubig. Ihalo ko na sa lahat. Sabay ko na yan siyang ilulunod. Dami, parang pang ano na din to, hapunan. Ang oras ngayon ay 11:43. Then magsasain na ako. So ready ko na itong dalawa. Ay, meron pa pala akong sauce para isama na lang. Wala akong Chinese na pacha, kaya gawin ko na lang. Tagal din nabulok ang repolyo. Hindi ko na nilalagay sa fridge yung mga gulay ko. Kasi I notice na mas madaling mabulok sa fridge kung wala yung green na support na sinasabi ko. Yung the other sa live, may ginagamit ako na support na pang preserve. Ito siya. Matagal siya mabulok. Then, pag malapit na siyang mabulok, makita ang malapit na mabulok, ini-slice ko na siya, tapos lagay ko sa ziplock at sa freezer ko na ilalagay. Sabay ko na siya lagay lahat ng gulay. Para malambot. Hindi naman kailangan crunchy ito. Okay, so yun na siya. Prito na siya ng kanyang sariling taba. At hindi din dapat sunog para hindi mapait yung sabaw. Then after niya na maluto lang siya ng kadali, lalagyan na natin siya ng tubig. Ito naman yung tubig ko. Filtered ito kasi hindi maganda yung water dito sa Bessemer. Yes, hindi maganda. Sila mismo nagpadala ng letter na hindi napasa sa carbon test yung water. So,
pag nakuhaan ko na siya ng tubig, pinupuno ko ulit siya. Nagsasaing ako, nagluluto. Ito yung nilalagay ko ng tubig. So, magsasaing na ako. Pang-isa na lang yung pang-isang tao na lang yung kanin. So, ang kanin namin na 1 cup. Tatlong araw bago maubos. Ayan, kumukulo na siya. Nilagyan ko na ito ng asin at ng pork cubes. Hinintay ko na lang na lumambot talaga siya. And then, ilalagay ko na yung aking gulay. Ayan, luto na yung kanin natin. Tingnan naman natin yung ating puchero. So, ito yung ating puchero. Ayan, malambot na siya. Pero gusto pa natin yung malambot na siya. Malambot na. Gusto natin yung malambot pa talaga. Yan, check ulit natin kung malambot na yung ating karne. Yan, ang lambot niya na. So, tamang-tama na pag maluto na yung gulay, malambot na masyado yan. Kaya sabay-sabay na natin ilagay ang gulay. So, yan na yung ating saging, carrots, patatas, at repolyo. Kumukulo na siya after kong nilagay. Tikman natin para ma-adjust natin yung lasa. Kulang pa siya ng asin. Lambot ng karne. Pwede na yun. Palambutin ko na lang ang mga gulay. Then ready na kami kumain. Tama ba? Malambot na. Yes, malambot na siya. Buntot kasi ito ng baboy. Buntot ng baboy.
Yan na, nandito na ang ating puchero.